Sinabi ko nung nakaraang video ko na ibubukod ko yung video kung paano ayusin ang puro ugong lang na dryer. Umuugong lang siya pero hindi siya umiikot. So ituturo ko siya kung paano siya ayusin. Okay? So may motor tayong sira dito mga bro. Pang ano lang to, pang video tutorial. So wala tayong repair ngayon na washing. Di bali, mayroon naman tayong example para maintindihan nyo yung pinagsasabi ko. Okay? So may tatlong dahilan kaya kung bakit puro ugong lang yung dryer natin. Una mga bro, pigil yung shafting, kaya nahihirapan yung motor, kaya hindi siya umiikot at puro ugong lang. Pagka ganun mga bro, pagka pigil ang itong shafting, hanapin niyo yung pinanggagalingan kung bakit siya pigil. Maaring kulang sa langis o kaya yung bushing na mismo maluwag, kaya kaya yung pag maluwag yung mga bro, yung bushing, pag maluwag sa shafting, yung rotor magdidikit yan dito, kaya pagka sinitsoon natin yung dryer natin, sasayad na yung rotor at magdidikit dito, kaya mahirapan siyang umikot. So pagka ganun mga bro, sira na yung bushing ninyo, palitan nyo. Okay, so yun ang unang sira na puro ugong lang na dryer, pigil siyang umikot. So tulad nitong sample ko is hindi naman siya pigil, pero sira na to mga bro. Ugong lang din ang sira nito. Mamaya explain ko. So pagka hindi naman pigil yung itong shafting mga bro, pagka hindi naman pigil yung ikot niya, swabe, sunod nating i-check is yung motor winding niya. Okay, so ang pag-check nito mga bro, kailangan ng tester. Yan, bumili kayo kahit tig-100 lang tulad nito. So iharap natin yung camera para makita nyo. Yan, medyo madilim na ata. Yan, yan mga bro. Bali may tatlong wire yung spin motor natin para sa dryer. Tatlong wire. Yung isang wire is common or neutral. Ito yung mga bro, galing sa power cord. Yung isa direkta na dito yung isang power cord. Tapos yung isang naman, wire ng power cord makukunik dito o kaya dito sa running niya. Dito mapupunta yung isang wire. Okay, para hindi kayo malitok. Papansin nyo mga bro, yung capacitor is connected na siya dito sa dalawang wire galing sa
spin motor natin. So ang pag-check nito mga bro, ganito. Kunin natin yung common. Isit muna natin sa resistance pala yung tester natin. So sa akin is nasa resistance na siya. Yan, times 10. Mas maganda may times 1. So walang times 1 yung tester ko, kaya pwede na rin to pagtyagaan. Connect nyo lang yung mga bro, yung test probe nyo doon sa common or neutral. So kinabit ko na. Ayan siya mga bro. Tapos yung connected sa capacitor, baklasin natin siya. Yan. So nabaklas na siya. Yan. So i-check natin kung may reading, kung hindi siya open winding. Okay, so kita ba? Yan. So ito yung galing sa capacitor. So check lang natin. So yan. So walang reading. Open siya. Yan, open. Check natin naman yung isa. Ayan, may reading. So, ibig sabihin, sira na yung motor. Kaya, puro ugong lang yung maririnig nyo. Hindi siya umiikot. So, pagka ganun mga bro, pagka open winding yung isa, palitan nyo na to. So, kung sinisipag kayo, kung sinisipag kayo mga bro, gawin nyo, buksan nyo. So, baka nasa labas lang yung putol, makakaya pang idugtong. Idugtong nyo siya para makatipid kayo. Kung hindi naman nakaya, kung wala sa labas yung putol, mas mainam na bumili na lang kayo ng motor, spin motor natin. Okay, so kailangan mga bro, pag hindi sira yung tong motor natin, kailangan yan, may palo yung running at saka yung starting. Kailangan pumalo din yung isa. May reading kayong masukat. So ito is wala. Open winding siya. Yan. Yung isa meron, yung isa wala. Kaya sira na tong motor. Tatastasin ko na sana to mga bro, kaya lang tinamad ako nung nalaman kong aluminum siya. Aluminum winding siya. So sayang lang ang pagod ko dito pagka tastasin ko pa siya para may pakilo. Sasama na lang sa bakal yan. Mura lang naman ang aluminum ngayon mga bro, kung sakali namang buo yung spin motor ninyo, halimbawa chinik natin is may reading, kabila din may reading, pagka ganun mga bro, na-check na natin tong na-check natin yung shafting kung
hindi siya pigil ikutin, is okay siya. Tapos yung tinignan natin yung winding, motor winding, wala namang open. So ang gagawin natin, palitan natin yung capacitor. So natitester naman to mga bro, kaya lang wala akong pang check ng capacitor. Kailangan yung digital tester o kaya capacitor tester. So mahirap gamitin to sa pag-check ng capacitor. So para sa akin, hindi na kailangan yung ganong klaseng mamahaling tester, kasi nagawa na natin yung dapat natin i-check. Una is yung pigil, tapos yung open winding. So ito na talaga yung sira niya mga bro, 100%. Kasi okay yung motor niya, hindi siya ayaw umikot. Okay, so wala man tayong repair ngayon na dryer mga bro, at least may idea na kayo kung paano ayusin yung puro ugong lang na dryer. Sundan nyo lang yung technique na sinabi ko. Okay, so sana may natutunan naman kayo sa video ko na to mga bro. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, kasi nag-upload ako ng iba't ibang tutorial na pwede mong magamit, pwede mong pagkakitaan. So yun lang mga bro, salamat sa panonood.